Senior Citizen Social Pension Act of 2021. Ano na po ang tinatakbo nito? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Yung Senate Bill 215, Senior Citizen Social Pension Act of 2021. Ano na po ang tinatakbo nito? Alam mo, hindi ko alam kung ano yung nilalaman ng Senate bill na yon. Kung yun ay yung increase o yung... Ganito yan. Ipagbibigay daw ho ng social pension sa mga senior citizen na hindi sakop ng iba pa mga programa. Yan. Noong 2022, yung Senior Citizen Party List, nag-propose yan na magkaroon ng social pension increase na 1,000 pagkatapos gawing universal. Yun yung naging resulta ng RA 11916. Okay. Yung 11916, it lapsed into law noong July 30. Unique yun. Kasi sangayon sa ating Kongreso, sa batas ng Kongreso, ang isang enrolled bill na dadalhin mo sa Office of the President, magiging batas siya after 30 days. So naging batas daw siya ng July 30, ibig sabihin sinubmit yan sa Office of the President ng June 30 ng 2022. Yung June 20 ng 2022, dalawang presidente. Di ba? Si PRRD ang presidente hanggang 11:59 ng tanghali, pagkatapos si BBM from 12 noon. So hindi natin alam kung sinong presidente nung tanggapin yan ng Office of the President. Now, noong sinabit yan sa amin for comment ng Senior Citizen Party List, ang personal na posisyon ko, wag mong i-increase, bigyan mo lahat. Di ba? Ang nangyari, dahil nagmamadali daw, sabi nung Senior Citizen Party List, kaya pumayag na lang daw sila na maging 1,000 na lang, hindi na mabigyan yung mga naghihintay. Alam mo, ang example ko diyan, meron ka 10 anak. Yung 6 na anak mo o yung 8 anak mo nangangailangan, pero ang nabibigyan mo lang ng tulong, yung 4 na anak mo. Nung lumaki yung kita mo, dinoble mo yung binibigay dun sa 4 pero nakalimutan mo yung 4. Ganun ang pangyayari niyan. Dun sa bill na yan ng Senior Citizen na naging 11916. Di ba? Pagkatapos ngayon, sisisihin ang Senior Citizen, ang NCSC. Yeah? Yung 11916, nakalagay doon, ang mag-i-implement, ang gagawa ng IRR ay ang NCSC. Kaya gumawa kami ng IRR. Ang problema, hindi pa nililipat sa amin ng DSWD. So sila pa ang nag-i-implement. Diba? So ang nangyayari ngayon, nag-i-implement sila ng increase ng social pension from 500 to 1,000, pero ang ginagamit nilang IRR yung sa amin. Kasi ang basis for the increase is 11916. And 11916, the IRR was promulgated by the NCSC. Diba? So hindi kasalanan ng NCSC. Kasalanan ng DSWD, hindi pa na-transfer sa amin Pero wala bang kamay na pwedeng gawin at gamitin ang Kongreso na utusan ng DSWD na madaliin ang lahat ng mga pangangailangan na ilipat sa inyo, mapunta na at tumakbo ng tama? Paano mo nga yung congressman nga yung Senior Citizen Party List nga, gusto kaming i-reduce into a policy making body. Di ba? Meron siyang panukalan na gawing policy making body na lang ang NCSC. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng agency, NCIP, yung IPRA, Indigenous Peoples, merong NCIP. NCIP ang nag-implement. Diba? Yung women, merong Philippine Commission on Women, 9710. Diba? So pag may problema ang babae, ang kababaihan, merong agency na mag-i-implement. Merong harap. Yung NCSA, gusto nung congressman, policy making body na lang Diba? So hindi niya mahal ang mga senior citizen. At kung magiging policy making body na lang ang NCSC, ano ang mga hindi yun. Wala ka ng hindi na ikaw yung magi-implement ng batas, di ba? Kasi policy making ka na lang. Yung kasing 11350, merong special provision yun to ensure the implementation of laws. Ano yung batas na yan? Yung discount. So pagka hindi ka binigyan ng discount, may karapatan ng NCSC na mag-file ng complaint kasi nakalagay sa isang provision ng 11350 to ensure that laws pertaining to senior citizens shall be implemented. Diba? Wala yan sa DSWD.
Wala sa mandate ng DSWD na i-implement nila yung batas for senior citizens except for social pension. Diba? Yung discount binigay yan ng 7432, inamend ng 9994. Pero yung 9994, walang nakalagay doon that the DSWs shall ensure the implementation of laws for senior citizen. Nandun yan sa 11350. Pagkatapos gustong tanggalin ng senior citizen party list. So, ang mangyayari pala niya, pag tinanggal sa inyo dyan at policy making body na lang kayo, wala nang implementor. Kaya nga, yun nga Hindi sinasabi ko. lang So, hindi mo kawawa mahal naman ang ang senior senior citizen, di ba? Oh. Pagka mayroong senior citizen, magngangaw-ngaw ka. O bakit yung butika na yan ayaw magbigay ng discount? Diba? Oho. Ito naman kung ano, kamusta daw ho yung Senate Bill 231, yung Senior Citizens Right to Work Act of 2021. Okay. Yung karapatan ng mga senior na magtrabaho at magkaroon sa sariling negosyo. Sinasabi ko rin yan. Noong 2016, merong batas, yung RA 10911, Anti-AIDS Discrimination in Employment Act. Okay. Ang purpose nun talaga, bigyan ng pagkakataon yung senior citizen na ma-employ pa din. Pero bakla yung batas, pardon the expression, kulang sa puwersa yung batas. Nakalagay doon, pagka ikaw ay mag-hire, hindi mo pwedeng ilagay yung age limit. Pero hindi nakalagay doon na compelled ang isang agency na mag-hire ng senior citizen. Kunyari, merong aplikante sa isang posisyon, yung isa ay senior citizen, yung tatlo ay hindi senior citizen, di ba? Walang provision na kailangan yung senior citizen ng ano mo. So, wala, lip service yung batas na yon, di ba? Now, kung kailangan mong baguhin ang sinasabi ng Senate siguro, aalisin mo yung mandatory retirement age. Di ba? Kasi nakalagay sa hindi ko alam kung anong batas, civil service law siguro, na ang mandatory retirement ay 65. Kapag ka tiningnan mo yung sa private, yung batas ng yung SSS, nakalagay doon ang membership sa SSS is only up to age 65. Ang application is up to age 60. Ibig sabihin, kung nagtrabaho ka ng 60 years old ka, ngayon ka pa lang nagtrabaho, hindi ka na pwedeng mag-apply ng membership sa SSS. Sa GSIS naman, 8291, ang mandatory retirement age is 65. Membership is 65 kasi hindi pwedeng idikta ng GSIS law yung retirement age eh. Pero yung membership sa system is only up to say 65. So, kapag ka nagtatrabaho ka pa rin sa gobyerno at age 65, hindi natatanggapin ng GSIS yung contribution mo at yung contribution ng gobyerno para sa iyo. Because merong nakalagay sa RA 8291 na ang mandatory membership sa GSIS is only up to age 65. So, kung ako ang tatanungin nung Senate bill na yon, ang kailangan nating i-amend yung provision ng GSIS law na kapag ka ang isang public servant ay nagtatrabaho sa gobyerno even beyond 65, kailangan bigay pa rin ng GSIS yung benefits. Now, kung sakali naman na pagdating niya ng 65 at pwede na siyang mag-retire dahil 15 years na siya, ibigay ng GSIS yung retirement, pero yung contribution ng agency na dapat i-remit sa GSIS, dapat idagdag na sweldo doon sa public servant na nagtatrabaho pa. Okay. Yun pong pagpababa ng edad para maging senior citizen, kasi 60 ngayon senior citizen eh. Isa sa panukala na nito si Senator Revilla, nagkawin ng 56. Kasi nga para mas pakinabangan pang hinang higit yung mga dapat pakinabangan ng iba. Ano ang dating sa Alam mo, ako no comment ako dyan kasi, di ba? Kailangan mo rin naman kasing isipin yung mga establishment. Sa ibang bansa, dito sa Asia, ang senior nila is 65. Isa tayo sa pinakamababa na 60 pa lang binibigyan na tayo ng provision ng discount, di ba? So sa akin hindi ako magkokomento ng pabor or against doon sa yan. We will leave it to the wisdom of the legislators kung paano nila ma-appreciate yung provision. Paano po anong ginagawa ng komisyon para magkaroon po ng legal na proteksyon ang mga senior citizen? Alam mo, yung legal na protection nandun nga sa 11350 na gustong tanggalin ng senior citizen party list, di ba? Yung provision doon to ensure the implementation of laws. Nandun na yun eh. Di ba? So meron na ang NCSC that will ascertain na yung mga batas ay na-implement. Ang hindi ko maintindihan, bakit gustong alisin ngayon?
Yung pagbuo ng NCSC matagal na pero late na nga Yes, lang ito, 27 years late from the implementation or promulgation ng RA 7432. 2019 against 1992. Bakit napabayaan ba? Hindi ko alam. Kaya nga, napabayaan na nga pagkatapos ngayon pinupolitika pa. Naku po. Okay. Kamusta ang social pension? Yung social pension dinideliver ng DSWD, di ba? Dahil nga hindi pa nga nila na-transfer sa amin. Alam mo, when I started in January of 2022, hinihingi na namin yan sa DSWD. Sila ang matagal. Tapos nag-sign kami ng agreement June 29, 2022. Kaming dalawa ni Commissioner Cruz, nagpunta kami kay Secretary Bautista. Sec, matatapos na yung term ni PRRD. Si PRRD ang pumirma ng 11350. Baka pwede namang sign na natin yung agreement. That's why it was signed one day before the end of term. So hindi namin kasalanan yon. Hindi pa pwedeng yung party list, pakilaman yan at pakiusapan Yun ng nga, Congress. sila nga pumipigil eh. Pakiusapan ng DSWD. Siya nga ang may sabi na ialisin na sa amin yung mandato eh. Di ba? Lalong Kaya nga hindi ko nga baka pwedeng sa susunod na mga panahon imbitahin mo si congressman. Magdebate tayo dito, 'di ba? Tingnan natin kung ano yung ano. Oo nga, no? Hindi ba kaysa doon sa pinapasa sa amin. Sinisisi kami doon sa kagagawa nila. Nalilito tuloy ang tao eh. 'Di ba? If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!